Kung natatandaan natin itong si Franz Castro ay nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, October 20. Nagsampa siya ng kasong kriminal laban kay FPRRD matapos nitong pagbanta ang papatay ng mambabatas. Sinabi ng kinatawan ng ACT teachers na maghahain sila ng reklamo kasama ang mga voluntaryong abogado mula sa iba't ibang organisasyon, miyembro ng Makabayan Bloc, at iba pang individual na tutol sa paggamit ng confidential funds. Matinding banta dahil iniisip namin na hindi ito dapat gawin sa sinuman, kahit na ang isang normal na tao ay hindi dapat magtangkang magbanta sa buhay ng isang tao. Pinapakita rin nito ang kultura ng impunity na kailangang itigil. Mapapakinggan naman natin ang sagot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kamakailan lang ay nagbubunyi, Brother Franco, Ma'am Lorraine, sambayan ng Pilipino, ang CPP, NPA, NDF at mga urban operatives nila dahil daw pinapatawag, pinapasabpina ng City Prosecutor's Office sa Quezon City si former President Rodrigo Duterte dahil daw sa kasong grave threats na isinampa ng propagandista at operatiba at infiltrator ng CPP, NPA, NDF na si Franz Castro. At dahil dyan, Brother Franco, mayroong pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte at kung papaano niya tinitingnan ang ganitong mga gimmick at drama na ginagawa ngayon ng mga CPP, NPA, NDF na hindi na lamang tumutuligsa at nag-a-attempt na wasakin ang kanyang anak na vice presidente ng ating bansa na si Vice President Sara Duterte, kundi si former President Rodrigo Duterte na mismo ang nagiging pangunahing target ng CPP, NPA, NDF na mga maniobra gamit ang ating mga legal systems na hindi naman sila naniniwala, subalit ginagamit nila para wasakin ang ating mga opisyal ng bansa, kagaya ni former President Rodrigo Duterte. Take it away, Brother Franco. Yes, kaya panoorin po natin mga kababayan ang naging sagot po ng ating former President Rodrigo Duterte sa video nito. Rockstar. Yes. Alam mo, itong si Franz, party list yan at they are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Then, they joined the mainstream. Sumingit sila sa mainstream. Mga rebelde yan eh. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Baliktarin nila kasi gusto nilang magkomunista. Eh, yung partido nilang ideolohiya. Gaya ng China noon, pati Russia. Eh, ang Russia nga pa ni China, iniwan na, puro kapitalist na. Ang ano kasi yung sa intelligence fund ni Inday. Yung sa intelligence fund ni Inday kasi, kailangan niya na, yung binasa ko yung draft niya, yung propose na tinutulak na, yung justification kung bakit tumingi siya. Kasi may mga eskwelahan na pinapasok ang mga, kita mo yung mga eskwelahan kung mag-ano yung mga bata mag-riot, sinisira yung, tinatapon yung mga silya, gano'n. Because napapasok sila ng extremism. Komunista. Kailangan patayin mo kasi papatayin tayo eh. Wala namang ibang hinihingi yan. Kung hindi ang gobyerno mismo. So how do you deal with it? Peaceful? O sige, bigay ko muna sa iyo itong barangay na to. You have to fight it out. Kaya yan doon napunta doon kay Castro na. Total, ang gusto ninyo, baliktarin naman ang gobyerno. Bago ninyo babaliktarin ang gobyerno, patayin nyo lahat ng sibilyan. Kalaban ninyo, pati pulis, pati military. Kasi itong fronts nila, nagpaligal sila eh. Kaya itong mga party list na mag-act, gano'ng anong teacher, naggawa sila ng mga party list. Kaya nga mas nagkamali talaga ang gobyerno dyan. Bakit sila pumayag ng mga party list? Pumasok tuloy ito. Nakapasok tuloy itong mga komunista. Magpakulong na lang ako kasi
oppress ako ni Franz. Kayong mga komunista, ganun. How I wish. Sana all. Ayan, ma'am. May At sa- punchline pa siya. Yes. May isa pa? At dahil dyan sa video na sige. yan, right away, nag-response agad si Franz Castro. Eto, At binantayan mula sa ng... isang- Hindi, right away, ang tama dyan, right away, inutusan ng Central Committee si Franz yun. Castro mag-respond. At siya lang yan si Franz At Castro. binigyan siya ng ready statement. Yeah. At pangalawa, Yeah. binantayan din ng ABS-CBN at ng GMA ang gikan sa mata. Ay, syempre, nanood yan. Kyrie. Ito nga daw, naging pahayag ni Franz Castro. Sige. Ang sabi niya, dahil sa pahayag na yan, is the former president insulting or laughing at the subpoena? If so, he doesn't respect the justice system in the country. Very, insulto. At tapusin natin Okay, before okay. tayo magbigay ng Pwede ba analysis. buwan naman mo ako? Ikaw muna. Sige. Or maybe former President Duterte would like to project that what he is doing is just a joke. But we are taking it very seriously because we know his bloody track record and what he is capable of doing, and no amount of red tagging can change that. It would be best if he will attend and participate at the preliminary investigation. Okay. Ma'am Lorraine, Yeah. ikaw muna ang magbigay ng analysis at mga punto mo. When PRRD said that, we all laughed with him. No, we all laughed with him because we were not laughing at the judicial system, Franz Castro. We were laughing at you. It's the same thing that's the same response I get when you keep on suing me. You think it scares me or it scares the president? It's so funny, you know why? Because you are ridiculous. You are such clowns. At ginagamit ninyo, and you have the gall to talk about respect for the judicial system when you, Franz Castro, and the CPP, NPA, NDF have disrespected our judicial system, and you use our judicial system to destroy our judicial system. You use our government to destroy our government. You use our children to destroy our country. You use our schools to destroy our schools. Everything you touch, you destroy. Everything that is beautiful and sacred and noble about our country, when you touch it, it becomes rotten. And it's the same with what you've done to our judicial system. And when you talk about red tagging, we all know right away what it is you're talking about, that you are just a mouthpiece of the Central Committee of the CPP, NPA, NDF, because there is no such thing as red tagging. There is no danger to life, liberty, and security when we say you, Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, are urban operatives of the 15th deadliest terrorist organization in the world. And you have brought nothing but death and destruction to our country. And you again have the bloody gall to talk about the bloody track record of President Rodrigo Roa Duterte, when you yourselves are the fiercest and most powerful defenders of the terrorists in our country, who have really drenched Philippine soil with blood of our countrymen and of our children. Yan ang track record ninyo. No? Daragdagan ko yung napakagandang punto, Brother Franco, ni Ma'am Lorraine, mga kababayan. Una, si Franz Castro ay hindi pwedeng magmando sa proseso at mga legalidad. May kaakibat sa mga file ng kaso, investigation, preliminary investigation. It's up to the Department of Justice to decide kung obligado o hindi si former President Rodrigo Duterte na pumunta, sapagkat pwede niyang gawin na magkaroon ng counsel para i-represent siya sa prosesong ito. So, mali yung pagtingin ni Franz na kailangan obligahin si Pangulong Duterte. Bakit nila inoobliga, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na magkaroon ng physical appearance sa preliminary investigation sa Quezon City Prosecutor's Office, si former President Duterte? Kasi mag-stage sila ng rally. Mag-mobilize sila ng mga tao, hakutin nila, gamit ang pondo nila sa Kongreso, 500 per head. And then ang jeepney, hakutin nila, at then may mga placards, ang mga aliado at mga gamit nila ng mga network pupunta doon. So this is going to be a big media propaganda and mileage operations at the expense of the former president para mapag-usapan sila sa isang napakalaking pagkakataon na kinoconfront nila si former President Duterte, at parang lumalabas na legitimate ang kanilang complaint,
at mayroon silang batayan sa batas sa kanilang paghahabol sa tinatawag nilang abuso against sa mga ginagawa ni former President Duterte. That's number one, propaganda talaga yan. At ang purpose niyan ay para ipakita sa kanilang mga natitira pang puwersa at mga elemento na may lakas pa sila at may hatak sa At influence. saka high-profile propaganda. Tingnan mo, former president, si Duterte pa. And it will be an international event dahil ipopundo nila yan sa mga human rights network na nilalango yan ng grupo nila, Franz Castro. Number two, maliban dyan, gusto nilang ipakita sa mga lumalaban sa CPP, NPA, NDF na kapag ginawa nyo ang napakalakas na paninindigan upang labanan isang bulat at manindigan laban sa CPP, NPA, NDF, ang mangyayari sa inyo kahit former president ka, kakasuhan ka namin. Kahit ikaw ay vice president, buligligin ka namin at wawasakin namin ang iyong pagkatao at ang dignidad mo bilang public official, which exactly itong ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte na dati ginagawa lang nila laban kay Ma'am Lorraine Badoy, kay General Antonio Parlade, kay Ka Eric. This time around, they are very emboldened. Lumakas ang loob. Bakit? Dahil may kaalyado, may financier at may operators na nagbibigay ng pondo, kapangyarihan at suporta at iba pang mga access sa kapangyarihan mula sa House of Representatives, lalo na si Speaker Martin Romualdez. Given na yan. Kaya malakas ang loob nila ngayon. At pinapabayaan sila ng presidente ngayon na si Bongbong Marcos Jr. na parabagang wala lang itong panganib sa ating paglaban na tapusin na ang CPP, NPA. These are national security threats. And Franz Castro is part of the entire spectrum of operations of the CPP, NPA, NDF, which until today remains as the number one national security threat. Given yan, hindi yan kino-contest ng ating National Security Council. Number 3 na punto namin dito. Bakit kailangan nilang i-capitalize ito, Brother Franco, Ma'am Lorraine? Itong kaso na ito na wala namang patutunguhan kundi dapat ibasura ito. Sapagkat they would like to have a reverse psychology effect to the people. O sabi nila, kita nyo, kami ngayon ang napatutuhanan dahil pinakinggan kami ng piskaliya. At may batayan ang aming reklamo sapagkat pinatawag ang former president. Again, what is the purpose of that? The purpose of that is to establish legitimacy dito sa kanilang ginagawang urban infiltration operations at mapagtakpan ang totoong motibo nila. Binanggit ni Ma'am Lorraine ang totoong motibo dito ni Franz Castro, nila Raul Manuel at nila Arlene Rosas. Number 1, mag-infiltrate sa gobyerno. At para hindi mahalata, they have to be established as legitimate individuals and party list representatives, which former President Duterte rightfully defined them as part ng operations ng mga communist terrorist group sa Pilipinas na nagkukunwaring legal at ang kanilang trabaho ay mag-infiltrate sa urban areas. Yun ang gusto nilang mapagtakpan kung bakit ginamit ang kaso na ito para magkaroon ng semblance of legitimacy and validity ang kanilang posisyon.